Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas at sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ang Light of Messiah Ministries Canada. At muli, samahan nyo kami sa isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo. At ngayong araw ng Sabat, habang tayo ay nagpapahinga, kapilang Lord na Sabat, Yeshua Mesiya. At kagaya po ng kanyang paanyaya, patuloy tayong pinapaanyayaan ng Panginoon na lumapit sa Kanya, tayo na napapagal at bibigyan niya tayo ng kapahingahan at kung saan pasanin natin ang Kanyang pamato at matuto tayo sa Kanya. Alam niyo po ba na mismo ang Panginoon sa Kanyang kapanahunan ay nagpapahinga sa araw ng Sabat upang magbasa ng Torah. Yan po ay mababasa natin sa Lucas 4:16. At siya ay pumunta sa Nazaret kung saan siya lumaki. At gaya ng kanyang nakagawian, sa araw ng Sabat ay pumunta siya sa sinagoga at doon ay nagbasa ng Torah. So yan din po ang ginagawa natin. At sa ating pagbabasa, pakikinig ay tunay po na kasama natin ang Panginoon. At ganun din po, alam niyo ba na hindi ko lang na-realize, ang Panginoon din pala ay nagpapagaling sa araw ng Sabat, kagaya ng pagpapagaling niya sa isang lalaking may kapansanan sa kamay na sa araw ng Sabat. Yan po ay mababasa sa Lucas 6:1-11. So, patuloy tayong magsama-sama sa oras na to. Ako po ang lingkod, Sister Debbie Farrello, with Brother Richard Cecil sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so ang Torah portion po natin ngayon ay ika-47 pagbasa mula sa Torah at ika-4 na reading o pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy na may pamagat na Re'eh, na ang ibig sabihin ay see. At sa ibang interpretation, ito po ay sabi ay behold sa English or tingnan. Tingnan ba? Ang tamang ano. Okay. At ayan po ay halaw sa Deuteronomy 11:26, verse 26. Sabi dito sa versikulo ay, I am setting before you today a blessing and a curse. So, diyan po nakasentro ang ating tatalakayin ngayon sa atin ni Brother Richard. At ito po ay naglalaman ng mga admonitions para palayasin, admonition ng ating Panginoon. Abilin ng ating Panginoon sa mga Israelites na palayasin ang mga Canaanite religious centers, yung sentro ng kanilang pagsasamba sa Diyos-Diyosan. At nag-warning din siya tungkol sa idolatry, ang pagbabawal niya sa paggawa ng pag-alay ng mga sacrifices sa labas ng templo mismo ng ating Panginoon. And also, ay naka-emphasize din dito na patuloy niyang hinahabilin na siya ay pipili na isang lugar kung saan ang kanyang pangalan ay mananangal. So, alamin natin lahat ito. At may mga warning din po against false prophets at dietary laws, legislation regarding tithing, sabbatical year of release, and the pilgrimage festival. So, yan ay aalamin natin, maya-maya lang. At bagong lahat, tayo muna po. Hilingin natin si Brother Richard para sa panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at maihayag ang inyong parsya Re'eh sa panahon na ito. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay maitanim sa puso ng mga taong nagsasaliksik ng inyong katotohanan, ng inyong Torah. At ito ay magdulot ng magandang bunga sa
mga nakapakinig at maisabuhay ang mga natutunan at natutunan namin. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, partially, Amen. Sister Deb, at Okay. ito actually marami itong marami ang topic dito. Hopefully matapos Maraming lahat. utos. Marami Mga utos. kasi summarize Parang mag parang uh, magre-review tayo ng mga utos ng Panginoon. review tayo rito. Ang number one dito talaga kasi it's a choice eh. Ang sinimula dito sabi niya sa Deuteronomy 11:26. I set before you today blessing and a curse. So, dalawa 'yun eh. Pipili tayo ang ano natin, ang buhay natin. Lagi tayo may choice. Pag ginawa natin 'tong isa ay ito yung mangyayari. Kapag ginawa natin mabuti, ito yung blessing. Pag ginawa natin masama, May ito yung curse. consequence. Laging ganun eh. Kaya lang yung iba, gusto nilang gawin yung gusto nila, which is masama, pero walang Tapos consequence. umaasa ng blessing. Oo, walang consequence. Dapat ganun kasi God is merciful eh. So, they're playing around sa ano. Kaya nagki-create sila ng sarili nilang gods, no? Kung ano yung tingin nila na sabi nga nila, ang God ko eh, merciful and gracious. Pero merciful and gracious merciful siya sa repentant. Gracious siya sa obedient. Yun ang ano, Yes. we have to understand yung concept na yun eh. So, And obedience. hindi yung gracious and merciful siya So, sa willful sinner. Hindi gano'n, no? Ah, yun ang katapat ng mercy and grace. yan, oo. Mercy sa Sa repent, repentive yung at nagre-repent, o yung nagsisisi na sa tao. ungrace na obedient. Kasi nga, Oo, kinalulugdan tayo ng Panginoon kapag tayo ay sumusunod. yan, oo. So, paano Yan mo ang, masasabihin gracious pa sa'yo kung di ka naman sumusunod? kasi ang ano laging binabanggit yun na God is gracious and merciful God, which is true. Pero we need to understand kung saan siya gracious at saan siya merciful. Yun ang dapat ano. Kaya sabi niya dito, I set before you blessing and curse. Dito, itong daan na ito, dito may blessing ka. Pag ginawa mo itong mga commandments, kapag ginawa mo itong mga kautusan, mga statutes, mga ano yan, makaka ano ka, magkaka-blessing ka, no? Dito naman sa kabila, pag di mo ginawa, curses ito. Hindi rin yan nalalayo, Sister Deb, sa ano eh. Alam mo yung mga kabataan minsan, or hindi lang kabataan, kundi yung mga tao, no? Alam nila kung wari ang pag-aaral, pag nag-aaral ka, ay makakatulong sa'yo. Aasenso ka balang araw, no? Mahirap lang, hindi ka makaka-good time, pero balang araw, malayo mararating, di ba? Pero mas iba naman, pag hindi ka nag-aral, bumulakbol ka, lakwatsa and everything, ito ang mangyayari sa'yo. So, dalawang path yan. Pero yung iba, naglakwatsa, pero naiinggit sila, bakit yung mga nag-aral, umaasenso, gano'n. Ano? Alam naman nila na gano'n talaga mangyayari na yun, pero pinili ng ano. Of course, hindi naman sa yung mga talagang walang kakayanan, ano. Yung iba wala talagang kakayanan, so wala tayong magagawa ron. Pero kung may choice ka, ito binigyan ng choice eh, no? Sabi niya, I set before you today a blessing and a curse, no? Kaya ano nga binanggit din ito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, sa Isaiah 55:3, no? Yung after reading din natin, na sabi niya, dapat incline your ear and come to me, sabi niya. Ano mo yung tenga mo, di ba? Pag gusto mo makikinig, makikimarites ka, parang gaganon mo yung ano mo eh. So, Tenga mo, nilalapit mo, mo yung ano mo, ipipwes. Di ba? Pag may gusto kang pakinggan, talaga. gaganon ka eh. Makikinig ka talaga eh. Yun ang sinasabi niya, incline your ear and come to me, sabi niya. Di ba pag meron parang may nagbubulungan doon, parang makikinig ka na gano'n eh. Parang importanteng information, gano'n, no? Yun ang gusto ng Panginoon. Incline daw natin ang ear natin at lumapit tayo sa Kanya. Para daw yung ating kaluluwa ay maligtas or mabuhay, no? Isaiah 55:3, no? Yan ang sinasabi doon, ano? Kaya
napaka-importante na kapag may sinabi ang Panginoon, pakinggan natin. Pag may binulong siya, minsan parang maganda yan, minsan interesado tayo. Dapat nagbibigay tayo ng interest kung ano yung sinasabi niya, no? Um, Kaya sabi nga ng Panginoon, kung maalala natin, ano, sabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Paano ngayon yung mga hindi pumunta sa kanya? Can they eat? Hindi, di ba? So, ibig sabihin may action lagi. Ang problema ng mga ibang tao, they want to eat pero hindi sila lumalapit sa Panginoon. They want to eat pero hindi sila nagtatrabaho. Walang action. Gusto nila parang blessing lang na kahit yung mana, Sister Deb, libre na yun eh. Mana, dumadaan yun sa desert, ano? Hindi sila Kailangan pa nagluto. rin nilang kunin. Kailangan nilang lumabas, hanapin, kunin, dalhin sa bahay, Diyan. lutuin. Hindi yung isusubo na lang ng gano'n, ano? So, yun ang isang ano ron, ano? May gagawin pa rin. Oh, may gagawin pa rin. Ang blessing, Kahit libre na, may ang blessing kilos ka kailangan pa may rin. gawin ka. Kailangan may gawin ka talaga. Ang curse, pwede mo rin gawin, pero albawa, or wala kang gawin. Pwede mong gawin yung against the law, or hindi mo gawin ang um, yung pinapagawa para maging successful, ano? Kasi dalawa yan eh, positive and negative commandments sa Sister Deb, di ba? So, merong mga to do, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga wag gagawin para hindi tayo mapahamak. Kaya, curse and blessing. Importante yan sa buhay natin kasi laging every day, every moment of our time, may choice tayo. Anong choice May natin? naalala ko, Brad, na halimbawa din, kapag bumibili tayo ng gamit, may mga instruction siya. Paano mo gagamitin, tapos paano mo siya iingatan at paano mo siya ah, iwasan na masira. Yan, The same din na tayo, ang ating ang pagkatao natin, meron din instruction ng Panginoon. Nung ginawa ng Panginoon ang tao, si Adam and Eve, may instruction ng Panginoon na binigay na kailangan masunod para manatili manatili kang buhay, manatili ka na naiingatan, at alam mo kung paano mo ididirekta yung buhay mo sa maayos na paraan ayon sa kalooban ng Panginoon. correct ka dyan, Sister Deb, kasi isa sa mga, nung create si Adam and Eve, merong instruction what to eat and not to eat eh. Yun kagad yun eh. Di ba? Anong pwedeng kainin at ano ang mga hindi dapat kainin. Isa sa mga amazing na biblical message ano na minsan nakakalimutan ng mga tao dahil over religious, hindi na nakikita yung mga practical na turo, no. Isa sa mga sinasabi sa Genesis, no, na ang kakainin natin yung mga nasa garden. Ibig sabihin, fruits, vegetables, and everything eh. Yun ang kakainin natin, no. Pero yun ang nagbibigay ng buhay. Tapos merong hindi din dapat kainin. At may reason kung ba't hindi dapat natin kainin kasi hindi para sa atin yon. May mga pagkain na para sa ibang creation naman. For example, ang tree of knowledge of good and evil, hindi para sa tao yon. Ang angels can eat it, pero ang tao hindi pwede. Yan ang ano ron, ano. So may mga certain food, katulad din may mga food na pwedeng kainin at maski mga 'di ba may mga poison nga eh, 'di ba? May mga poison na pagkain, hindi natin pwedeng kainin 'yon. Pero yung ibang animal pwede nilang kainin 'yon kasi sa kanila 'yon. So may mga certain things. May mga food for the angels, may food for people din, no? So may mga kanya-kanya create ng Panginoon. So wag tayo mag-cross ng line. Um, for example, ang blood, hindi sa atin pwedeng kainin yon. Hindi natin pwedeng kainin. Pero bakit pwedeng kainin ng animal? Di ba? So, Walang utos wala rin din naman inutusan ng animal. Actually, kinakain nga nila yun. natural. Oh, um, so mga ganon, ano? May mga certain things na, kasi hindi para sa atin yon, no? Ah, Gaya din ng ng shellfish.
Yan, oo. Ah, may purpose sila sa dagat. Oo, Pinifilter nila yung lahat ng impurities ng tubig. yes. At kapag yun na inubo sa ilalim, hindi na, kumbaga, mawawala na yung basurero ng dagat. Yung Yeah. mga nagpipilter ng mga dumi ng tubig. Sabi sa Isaiah, mga kapatid na kaibigan, sabi niya, sisirain daw ng Panginoon o i-destroy daw ng Panginoon o parurusahan niya yung mga nagdi-destroy ng earth, no? So ang ginagawa ng ng mga tao, dinudumihan ang mundo, tapos yung mga cleaner, pinapatay pa. So yung mga naglilinis, sila pa yung papatayin. So dudumihan nilang dagat, tapos yung mga shellfish, mga bottom feeders and everything, Yes. pinapatay pa, kinakain. Kaya nangyayari, kinakain ng tao yon, nagkakasakit din yung tao kasi hindi naman dapat kainin. Ay, din talaga. Oo, At the same time, kapag usually isa din yan sa dahilan pa nagkakaroon ng red tide. yeah. Kasi yung mga toxins na dapat pinakain ng mga shellfish ay pag dumami yung red tide, hindi na rin natin makakain yung ibang mga nandun sa dagat. Yeah. Kasi So, affected sila sila ng sila red tide. tagalinis eh. Ang isang shell daw, no, yung isang tahong yata, kaya daw mag-filter niya ng 50 gallons of water Yun. a day. Yung maliit, isang ganun lang, So, 50 gallons, naka-filter niya. So, imaginein mo, ang dami kasi ang laki ng dagat. So, inaano isang niya. isang ebidensya din na kung bakit bawal kainin ng shellfish kapag may red tide sa dagat. Kasi yung mga shellfish, punong punong-puno sila ng red tide kasi kinakain nila yung Yeah. Talaga hindi dapat so, kainin ang shellfish, ano. Deuteronomy um, 14, pero sa Panginoon ayaw na talaga, hindi ayaw talaga niya na pwedeng kainin. dapat kainin. Anything na walang uh, uh, fin and Whiskey, scales, no? no, Hindi dapat kainin. So, fins and fin and scales, scales. yung kaliskis sa palikpik. Yan ano. So, that's one. So, blessing and a curse, choice of life natin yan every time. Ang, sorry. Ang next item is yung centralized worship, ano? Ang Mm, Panginoon, pumipili siya ng lugar. You cannot worship God any place, anything, yung kung anong gusto lang natin, ano? Hindi pwede. may- Ah, hindi tayo pwedeng gumawa ng isang place or isang lugar na kung saan doon tayo magiging official na sambahan kaya para nga, sa Panginoon. pag Pero, and di ba pwede naman tayo mag-worship kahit nasa bahay tayo, kahit sa pwede tayo kwarto sa natin? bahay natin, sa Millions. mga hindi pwede, for example, yung mga places ng mga pagans, na gano'n na Yun. nangyari, maraming mga pagan temples na na-convert into Catholic churches. Kasi Yeah. magaganda ito na ano nila eh. So, inano lang Is nila, binago lang nila. So, deliver. maraming mga old na mga temples ah, na ano pa na tawag dito, um, convert na into naging Christian na siya, or Catholic actually. Tapos actually yung mga obelisk, Sister Deb, ng Yung mga patulis. araw, yung patulis. Mga patulis. Ano eh, Halos lahat ng churches meron yan. nagiging ano siya, naging palamuti na siya, naging design. Naging Ah, common makikita mo design na yan siya ng sa church. makikita mo yan sa England, sa London, makikita mo sa Paris, makikita mo sa Washington, sa Kahit dito, marami, oh, marami oh. dito So parang ano manggit. iyan yung mga Basta may patulis. pinasisira ng Panginoon eh. Pinagtitibag niya yan, no? Pinasisira niya yan. Pero ang ginawa nila, hindi nila sinira. Ngayon, ginawa pang palamuti, no? So, Yung ayaw standard ng Panginoon ng ganun. design ng church. Oo. Ngayon, sabi sa Torah, um, dapat daw, ang hahanapin natin yung lugar na pinili ng Panginoon. So, what is very interesting about this is, maski nung una pa, panahon pa nila Cain, Abel, doon na sila nag-work, sa sacrifice sa temple, sa ano, sa
sa Mount Moriah. Yung sa Temple Mount, yung may malaking bato kasi ron na flat yun eh. Yung kung saan ngayon eh, may ano ngayon yun, Dome of the Rock. Doon yun. Mm. Ngayon, doon din apparently nag-sacrifice si Noah after nung flood. Tapos doon din binind si Isaac. Ang ibig sabihin binind eh, doon siya tinali, doon siya Doon in-offer sa ano siya Abraham. i-offer. Um, Tapos eventually sabi ng Panginoon kasi tumagal na eh. Tapos may mga ibang places na rin na nag-worship sila sa Beersheba for example na kung saan nag-appear din ang Panginoon kay Jacob at yung mga ibang mga patriarchs may mga ibang inaano rin ng mga high places na tinatawag. So pag sinabing high place, mga ano yan, mga hill or mountain, ano doon sila sa tuktok, no? Tapos nagke-create sila ng altar doon sila ano ng burnt offering. Ngayon sabi ng Panginoon, pagdating doon, pipili ako ng lugar ko. So, pinili pa rin niya yung the same, yung Mount Moriah pa rin. So, kaya talagang kumbaga, from the very beginning, yun na talagang pinili niya, no? So, hanggang dumating sa panahon nila Moses, nila Joshua, yun pa rin ang pinili niya. Yun daw ang isik natin. You shall seek the place. Yun ang ano yun. So, um, sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 55:5 ano, for He has glorified you, you shall call a nation you do not know. So maski yung mga taga-ibang mga from the nations will come and worship before the Lord in His place, no? Hindi ito kung saan-saan lang na kaya ang iba pinagaganda nila yung simbahan nila parang doon na talaga ano para Na pumunta yung mga tao. parang yun ang kingdom na nila yun na yung ano nila. Pero ang Panginoon may sarili. Hindi pa rin yun. So which itatayo niya, iba i-ano niya, no. So ang ano nito, anong dapat nating ano, yung sentro ng ating pag-worship, though through the Messiah, meron pa rin siyang place na pinili na eventually itatayo niya ulit ang temple niya ron. Kaya importante rin na yung mga hindi pa nakakarating ng Israel, someday, kumbaga ando dun sa heart natin, dapat isa sa mga bucket list natin yon na we have at least to show up there. Makita natin while it is still there. Kasi there will come a time na mawawala ulit, pero babalik ulit. Yun eh. Di ba? Kasi maraming mangyayari towards the end. Pang- No? Oo. Ngayon, dito sa parsya na to, Sister Deb, no? Binabalaan tayo tungkol sa idolatry saka sa mga false prophet. No? Sabi dito, dapat patayin nyo yung mga prophets na nagdadala sa inyo away from the Torah. Yan, ano? Yung dadalhin kayo away from the Torah. So, actually marami Lalayo sa atin ang prophet kasi not necessarily yung mga parang pag sinabi kasi prophet parang ito yung mga nagsasabi ng future, parang kinakausap ng Panginoon na tapos sasabihin direct ng kinakausap. Ang prophet po, ito yung mga nagtuturo. Kaya technically anybody na nagtuturo is performing yung office ng prophet, no? So nagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi nagtuturo ng mathematics, hindi 'yon. Hindi prophet 'yon. Teacher 'yon. Pero yung mga nagtuturo ng ano, not necessarily na kasi sinasabi lang wala nang prophet after ni sabi nila si John the Baptist, pero si Jesus daw ang last. Pero that's not true. Kasi even after nag-resurrect na si Yeshua, si Prophet Agabus sa Book of Acts. Pati nga sila Paul naniniwala doon kay Prophet Agabus. So meron pa, saka may gift of prophecy. Let's put it that way. Pero sinasabi rito, kung sino man yung prophet na nagdadala sa iyo away from the Torah, o alam nyo na kung sino yun, alam na this, di ba? Sino yung nagsasabi na
na Wala na. Torah has been done Wala na away yun. with. Tara. Oo, put to death daw. Nakakatakot ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, in as much as hindi na natin magawa ngayon, kasi ito, hindi ito inuutos sa tao na individual na papatayin mo. Ito as a government, as a nation of Israel, merong may law sila to follow, no? Hindi yung individual na isa kang believer tapos biglang may false prophet to, patayin ko to. Hindi ganoon 'yun, no? Aha. Yeah, it doesn't work that way, no? Pero in the absence ng government of Israel o yung nation of Israel napatayin ang mga false prophet. Sinong papatay diyan? Ang Panginoon. So nakakatakot, no? Pero again, sabi din ng Panginoon, hindi siya nalulugod sa punishment ng mga wicked, but for the wicked to repent. Sabi niya sa Ezekiel 18 sa Ezekiel 33. Gusto niya mag-ano, kaya hindi naman yung patay na agad. Binibigyan niya ng chance na magbago, no? Hanggang huli. Baka magbago pa. Huling hirit talaga hanggang huling hininga. Pag wala talaga doon, wala na talagang magagawa, di ba? Pero hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong chance. Ang iba, patay kagad eh. Out of the blue. So, whatever it is, ang judgment ng Panginoon, laging righteous. Laging tama. Siya lagi ang tama. May bibigyan siya na isang tao na pagkadami-dami-dami-daming opportunity to repent. Meron siyang bibigyan lang ng ilan lang. Nobody can question him. Kasi righteous judgment niya yun, saka prerogative niya yun eh. Kaya matakot tayo sa Panginoon. Dapat talaga sabi nga kumbaga sabi nga sa Psalms chapter 2, Sister Deb parang sumipsip ka sa Panginoon. Kiss the Son, sabi niya. Lest he be angry. Kasi he could destroy you along the way. Mainis lang sa siya could destroy you along the way. Sabi nga eh. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moses yung angel of the Lord na pinapadala ko sa iyo. Sabi niya, huwag niyong galitin kasi hindi kayo patatawarin yan. So, pag nagalit yan, yari kayo. So, talagang hindi natin alam kung ano. Kaya we have to fear the Lord, no? Hindi yung, mabait naman ka, Panginoon, napakapasensyoso, napaka ano. Kaya, sige lang, okay lang, hanggang sasagarin mo. Yung sasagarin mo yung mga tipong huwag ganon, no? Kasi baka hindi Yun, isa umabot. din yun yung hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay ng Lord. Yan, yan ang So, nakakatakot doon, ano? each day is a blessing na buhay ka pa at binibigyan ka ng Yes. pag-asa na mag-repent, Oho. magbago at sumunod sa Oh. Panginoon. So, again, dito, Deuteronomy 13:5, yung mga prophet daw na nagdadala sa iyo away from the Torah shall be put to death. Ngayon, tingnan natin, examine natin, ano ba yung ginagawa ni Paul nung time na pinipersecute niya. Ang mga believers during that time, hindi nila sinasabihan ang mga Jew na wag na kayo Hmm. mag-practice ng Judaism. Wag na kayo mag-practice ng pwede na kayo kahit kumain ng kahit ano. Wag na kayo, walang ganon. Oh, di ba sinabi Nagpa-practice ng lang sila ng Panginoon? Torah. Sinabi nga ng Panginoon, sundin niyo ang mga tinuturo nila. Pero huwag Yes, niyong so gagawin yung mga ginagawa nila. I mean yung mga messianic na, yung mga na-convert na. Yung ngayon. So, ang intindi kasi ng iba, hindi ka pagka naniwala ka na sa Messiah, ay hindi mo na kailangan sundin ng Torah. Mali. Pag tinanggap mo na, okay ka na. Mali yun, no? Actually, dapat ka susundin mo eh. Kasi siya yung Lord, siya yung giver ng Torah, siya yung Lord eh. Siya yung Lord mo, susundin mo even more. Yun ang dapat doon. So, ang nagtuturo ng Torah ay hindi false prophet. Ang nagtuturo against the Torah, yun ang false prophet. Sinasabi rito. Kasi ang definition ng false prophet sa true prophet, ang false prophet, siya yung nagtuturo sa'yo na wag nang sundin ang Torah. Yung mga tao na nagtuturo na sundin dapat ang Torah, yun ang tamang prophet. So, yun ang difference ng dalawa. No? Ngayon, sa naman, makikita natin dito na although hindi natin dapat kinajudge yung iba. No? Hmm. Alam na natin yon
let it be. Wag na tayong magtuturo ito, false prophet ito, false prophet ito, false. Hayaan na lang natin. Alam na natin yon. Kumbaga, given na yon. We have to hold back our judgment. Hindi dapat tayo ang isipin natin sarili natin, am I keeping the Torah? Am I doing it? Yung iba, business nila yon. Hayaan mo na sila, no? Pero tayo, ang business natin is to keep the Torah. At alam natin kung sino yung mga false prophet. So, ang dito, no, Sister Deb, Mm. importante na alam natin kung anong ginagawa natin. Yung merong verse sa Brit Kadasha, sa Messianic writings, ano, na do not be equally yoked with unbelievers. So, kasi sabi doon, what agreement has the temple of God with idols? Ano natin? Wala tayong common. Hindi pwedeng maging isa, no? Um, so, hindi ba tayo pwede makipagkaibigan sa kanila? Pwede. Pero to do what they do, and to eat what they eat, and to yung makikisamba tayo sa kanila, gano'n, dahil pakikisama, respeto, eka. So, hindi gano'n. Hindi natin pwedeng gawin yon. Pwede silang kumain ng gusto nilang kainin, pero wag tayong kakain. Yung mga inoffer nila sa Diyos-Diyosan nila, mga piyesta-piyesta, o mga pagkain during yung mga patay, yung food Mm. for the dead, hindi tayo pwedeng makisalo sa ganun, no? Either sa neutral place or wag na lang. Kahit saan. Ngayon ang tanong, pwede pa sila magdala ng pagkain na gusto nilang kainin, baboy, sa bahay natin? Ay, hindi rin pwede yon. Do not allow it. Kasi pinapapasok mo yun ang cleanness sa bahay. Mm. Hindi pwede rin yon. And that includes, kung hindi pwede ang pagkain, pati mga wrong teachings, hindi rin dapat pumasok. Yan ang mga ano, no? And ito, common ito, Sister Deb, sa marami, ano? Alam mo yung mga horror movies o may mga movies na may mga chanting-chanting? Hindi mo Mm. alam kung ano sinasabi nun eh. So, mamaya kung ano nang natatawag na espiritu dun sa bahay, no? So, we have to be careful with those things too. Kahit nanonood ka lang, O kahit nanonood ka pinapanood. lang kasi pag nag-chant na ron, ano nang Mm. sinasabi nun? Baka Saka sinasabi nun, may nabasa ako, lahat daw ng may mirror, kahit yung mga monitors, pwede pala siyang ano ba yun, gateway? Parang gateway from a gateway is normally either through a person, things, thoughts, evil things, mga ganon, lahat na nakikita natin. words, mga especially yung mga nakakatakot na bagay. Yung Oo. idols is definitely one of those. Kapag nagdala ka ng mga idols Mm. o yung mga antique, Sister Deb, na idol antique, mga antique na parang idol, mga dragon, mga gano'n, no? Mga kung ano naman yan, no? Yung mga Oo. espiritu yan, may mga dala yan eh. Mga laruan eh. May mga laruan na So gano'n. nakakatakot yung mga gano'n. So we have to be careful, ano. Um, Another thing na discussion dito na a big thing, ano, is yung um, before I go to that actually, no, yung mga modern things ngayon na idol, kahit yung mga ano, Sister Deb, mga K-pop, mga K-pop. mga artista o mga Oo nga. sino man, ano, na nagiging idol, parang gusto anything that goes between God and us, in between, idol yon. Or anything na nagkukos sa atin na malihis ng landas, either pera, success, pleasure, materialism, o kung ano man ito. Kasi we have to put God first. Yun ang importante ron, no? Yun ang ano. So, idolatry pa rin yun. So, yun ang ano, no? At again, yung food commandments na mention dito, inulit dito, kasi alam natin Leviticus 11, binanggit yung mga food commandments. Binanggit din ito sa Deuteronomy 14. May mga nakalista sa Deuteronomy 14 na wala sa Leviticus 11. Although ang Leviticus 11, mas mahaba ang listahan niya.
So may mga konting nadagdag. Kasi we have to understand na in as much as nare-record ni Moses karamihan, may human factor pa rin. Meron pa rin siyang mga na-miss. Kasi hindi naman recording yun eh. Na ano eh, kung ano lang ang naalala niya based sa capability niya. Pero na propagate yung iba through practices. Kaya meron tayong mga tinatawag na traditions from the fathers. Ano yung ginagawa nila nung araw? Tas ginagawa rin natin kasi hindi talaga Mm. malilista lahat-lahat talaga. Otherwise, ang daming volume niyan. Lalong tatama rin ng Mm. tao magbasa, no? Ah, kaya it's very important na naintindihan natin itong mga ito, no? So, again, food commandments, ito mga kapatid, mga kaibigan, ha, ang unang kasalanan ng tao ay violation ng food commandment. Thou shalt not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kinain. Yun talagang kinain ko. Ano pa yung bawal, ano? So, kasi malapit sa ano yun eh, sa appetite natin, sa tiyan natin yun eh. Ano yun, maganda sa mata, sa Mm. paningin, masarap sa panlasa, At saka, sa ano pakiramdam. pala, may nabasa ako na ang tiyan natin ay connected sa brain. Yes. Kaya pag nagugutom ka, masakit ang ulo mo. Oh, yeah. Sa karamihan ng mga, pag tinabi ko na, pag may nagsasabi sa akin, masakit ang ulo ko, sabi ko, may problema ka sa tiyan, palaging positive. Oo. Ang pagkain kasi, una, lahat ng input ng pasa sa soul eh. Mata. Mm. Kita mo, naa-attract ka eh. Sa ilong, sa pang-amoy, di Okay. ba? Tapos sa panlasa, di ba? Tapos yung feeling mo, natatouch mo eh. So lahat Oh, yan may tapos sensory. Lahat may sensory. So, yung ah, naririnig mo yung ano niya, yung sound ng pag pagkakagat. yung crunch, yung mga Yung ganun, no? cry, gusto So, mo ng so crispy. nadidinig na ano mo, Na ah, lahat yun. lahat yun. So, Affected pala ang senses. oh, so ang food talaga ay number one yan. Yan ang number one na kumbaga dapat i-train natin ang sarili natin diyan. Kaya nga from time to time dapat nag-aano rin tayo, nagfa-fasting. Fasting. Bibigyan natin ng katawan natin ng pahinga at the same time tinitrain din natin ang ating spirit na wag mag masyadong dependent Ayaw, basta sa matukso. pagkain. Oh, sabi nga ng Panginoong Yeshua, di ba? Man Ang shall not dependence. live with bread alone, but from every word that comes from the word of God. So, from the mouth of God. So, yun, ano? Um, food. Ngayon, as a review, anything na yung sa mga animals, ano? Sa mga animals, yung cattle, kailangan daw may split hoof saka nagchuchu ng cud. So, in short, ito yung parang sila yung ngumunguya ng mga damo lang, mga damo, tanim. Tapos yung kanilang paa, para may bakya, pero divided yon. Ang kabayo, for example, bakya siya pero buo, hindi siya divided hoof. Um, so, tapos nagchuchu siya ng cud ng ano, pero hindi divided ang hoof. Hindi katulad ng baka at saka mga kalabaw, mga ganon, yung bull, yung kambing. Yung kambing may parang bakya yung paa niya, di ba? So may tas divided hoof. Tapos itchudakad. Ganon din ang mga sheep. Pero yung rabbit, for example, nagchuchu siya ng cud, pero wala siyang hoof. Wala siyang divided hoof, pero Mm. siyang feet. Kaya hindi siya clean. Hindi clean animal, no? So yun ang difference nun. Ang baboy, meron siyang divided hoof. May ano siya, may hoof siya, pero hindi siya nagchuchu ng cud. Actually, lahat kinakain niya eh. Sasabihin nila, yung baboy ramo, kumakain naman ng damo. Pero hindi lang damo ang kinakain niya. Lahat actually kinakain niya eh. kahit, Mm. kahit buhay, kahit patay, kahit dumi, lahat kakainin niya. So, hindi siya pwedeng Mm. kainin, no? Very specific yan.
Eh sabihin niya, eh paano kung inalagaan ko, damo lang pinakain ko. By itself, the animal itself, hindi Ano pwede. pa, kahit ano pa kalinis yan, basta sinabi declare ng Panginoon na Oo. unclean. Parang Unclean. parang ipis yan na pinalagaan mo, malinis sa pinakakain mo, kakainin mo rin ba, di ba? Ganon yun eh. So, Kaya yung nalagaan mong pusa, oo. O, yung pusa mo. malinis na uod. Mga ganon. Yung they play with God, ano? They play yung Oh, mga, kinakain na rin ng uod niya yun. oh, ang mga tao kahit Hinahalo ano sa kinakain na eh. burger. Oo, which is not good. Bawal yan eh. So, ngayon, pagdating naman sa mga birds, kasi dalawa lang yan, cattle or birds eh. Yun wala sa sea. Yung Mm-mm. chicken, um, clean yun. No? In-identify ko ano yung mga pwede. No? At may mga certain birds na in-identify actually na hindi pwede. So, lahat ng hindi na-identify, eh pwede. So, in short, yung chicken, yung duck, um, tsaka yung turkey. Yan, no? Mga clean yan. Mga clean na bird. No? A dove, clean bird din yan. No? Um, Ngayon, yung mga eagle, yung bat, yung mga ganun, hindi siya clean, unclean siya, no? Ngayon, ito nga eh, sabi nga may nabasa ko, napakabait nga raw ng Panginoon. Kasi yung pinakamasarap daw na ibon, ang pinakamasarap na ibon, hindi niya binigyan ng ability na makalipad ng mataas. Yung chicken. Mm. Mababa lang ang lipad niyan eh. Oo, so madali mong mahuli. Ng bird na Yan hindi ang pinakamasarap na ano na bird, no? Maging yung ano, yung pangalan nito, yung turkey, di ba? Maano din eh. Saka yung duck, malinis din ang duck actually. So, kaya sabi nila, ay yung balot, pwede ba yung balot? Yung balot kasi duck yun eh. Duck eh. Ang problema ng balot, may ano na siya, may dugo. Eh, hindi Mm. ka tayo pwede. Kung maaalis mo ang dugo nun, no, di kainin mo. Di ba? Eh, so, what's the point? Huwag mo kainin na sisiw. Kasi may dugo yun eh. Di ba? O, pwede mong Ito pala yung sisiw. ano, Yung ano lang, yung alisin mo yung, sisiw kasi doon yung dugo ay, eh. yung sa Oo. palibot. O kung gusto mo yung puti, Kala yung ko hindi na kainin mo. Oh, yun ang mga ano ron, ano. pala. So, ngayon, sa mga ano naman, sa mga fish, ano naman ang ano, anything with fin and scales, no? Pwede Ah, kainin. pwedeng kainin. Kailangan pareho meron siya. Hindi yung may fin lang. Katulad ng ang pating may fin lang, walang scale. Ang shrimp may scale, walang fin. Di ba? Dapat pareho sila, fin and scales. Ang mudfish saka catfish, walang fin and scales eh. Saka may May bigay. difference, makikita natin. Oo. Bottom feeder yung mga yun eh. Yung mga ano or predator. Oo. Either predator or bottom feeder. Naalala ko nga, Sister Deb, yung announcement nung nasa Pilipinas pa ako nun. Mm. Nagkaroon ng malaking baha sa Pangasinan. Tapos yung na talaga sobrang baha na yung mga sementeryo na anod, mga patay ganon. Eh maraming mga isda na ano na mga tilapia, mga ganon, bangus. So ang tanong ngayon, pwede pa ba kainin yun? Kasi ano, yung tilapia bangus, by nature Pare. sila kumakain ng mga ganyan. Meron silang food kaya clean din sila. Yun ang ano ron, ano. So, kasi may fin and scale sila eh. Alam nila kung ano yung pwede nilang kainin. Kaya sila, Yun pwede. ang very much palaging Oo. available dito Oo. sa Ngayon, Pilipinas. even if nakakain sila accidentally ng whatever, kasi syempre, animal pa rin yan eh. Di ba? Meron silang ability na hindi pumapasok sa ano nila, sa system. For Mm. example, ang mga chicken, nakain ng mga uod, mga ganun, di ba? Pero may multiple stomach system sila na nagfi-filter. Meron silang dalawang dalawang stomach, 'di ba? May balon-balunan pa tapos meron pang stomach ang chicken eh. Ganon din ang duck, ganon din ang turkey. Ang mga ano, mga goat,
saka sheep. I was told na 3. Ang ano na, baka 4. Ang baka nga raw, pwede mong butasan yung isang stomach nila, nakakakain pa rin sila eh. Kasi meron silang ano eh, hindi sila pag may parang may pinakitang gano'n na tinanggal ka tapos mga damo. Ewan ko ba't niya ginawa yun. Pero ibig sabihin, tapos kumakain pa rin yung baka, hindi man lang na-bother eh. Hindi naapektuhan. Hindi naapektuhan kasi parang reserve lang nila yun, parang ano. So, meron silang way uh, to remove yung mga toxin. Katulad ng ano, ang goat daw, mahirap mong lasunin ng goat. Kasi Mm. meron silang ability to withstand ng lason. Although, kung talagang nasobra, mamamatay din siguro. Pero kung konti lang, Halos marami, kahit ano kinakain, kahit plastic ito kumakain din ng goat. Pero ibig sabihin, hindi oh, naapektuhan yung katawan nila. kasi meron pa silang ano, may iba pa silang system. Pero Mm. dahil nakakain nila yon dahil sa kalukuhan din ng tao. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga nila dapat kakainin yun. Kung Dahil hindi, sa hindi pagkakalat ng nakakalat basura. doon. Oo, kung hindi nakakalat doon. Kaya kasalanan pa rin ng tao yon. So, food, ano, napaka-importante yan kasi yung food separates between holy and unholy. Food separates between healthy and unhealthy. Yan yung mga ganun eh. Di ba? So, going back, Sister Deb, dun sa ano, no, sa Edenic diet. Isa sa mga kinuman ng Panginoon, nakakainin natin, yung mga greens and seeds and fruits of the trees. Yun ang inutos niya kay Adam and Eve. Kaya may tinatawag na Edenic Yung diet. may nabanggit siya na I gave you through eat fruits with seeds in it. Yung mga fruits Yung may mga mga ganon, seeds. yan, mga seeds. So, pero ngayon, Sister Deb, yung mga GMO, yung mga genetically modified Saka na yung ano, mga ano, mga prutas na seedless, wala wala nang namang tuwa sila, walang seed dahil ano, kahit yung papaya, yung bayabas, pati yung ano pa ba yung grapes. ang hinahanap ko nga Sister Deb, yung grapes na may seed. Kasi yung seed pala, Healthy pala yung katawan, yung maganda seeds siya ng sa grapes. liver. Maganda siya sa liver. Binibenta yan Mm. separately para sa yung gamot sa liver. Eh, ba't kainin mo na lang sabay, di ba? Ala, kainin mo na yung sabay ba Oo, yung sabay buto. ba? Crunchy pa siya. So anyway, ito yung mga commandment ng Panginoon, ano? Kahit nga yung seeds ng papaya, nakakapagaling pala. Oh May yeah? ano siya, therapeutic. Oo. There you go. Sa maganda siya sa parasitic, Yeah, pang no. ano ng parasite. Oh. So maraming mga features, ano? Inano yan ng Panginoon eh, mga gift yan eh. Gift ng Panginoon yan and we have to use it, no? Yun ang ano niya. Um yung ano, um pagkain, as I mentioned earlier, ito ang in as much as importante ito yung nagdedetermine kung ano eh, kung ano tayo. Sabi nga nila, you are what you eat. So, yun eh. Kaya, kung ang kinakain natin ay mga bawal, ay wag ganon, no? Magkakasakit tayo. Tapos meron nga, ito nga, madalas ko nakukwento ito, nabanggit ko yung, meron akong nakausap dati na, ano, nalaman na Mesianic ako, sabi niya, hindi ka na pala kumakain ng mga baboy, mga ganon, mga seafoods, ganon. Hindi na ako. Sabi niya, ako rin, hindi na rin. Sabi ko, bakit? Akala ko dahil Mesianic na rin siya, kundi pinagbawal pala sa kanya ng doktor. Pinagbawal ng Kaya doktor. nga, halos lahat ng yung clean foods, alam ng Unclean, doktor, no? Mga yun ang unclean, no? binabawal sa mga may sakit. Oo. Pag doktor nasusunod, pero Oo. yung matagal nang inutos ng Panginoon, Yun hindi nga, natin yun nga sinusunod. sabi ko eh. Sabi ko kung noon mo pa ginawa yan, hindi ka na sana nagkasakit. Sabi niya, hindi Science lang yun. all food, Tama yung sa all foods are napatunayan clean ng daw, sabi science. niya. All foods are clean. Tapos biniro ko na lang. Sabi ko, ikaw, pag doktor na nagsabi, naniniwala ka. Pag ang Bible, hindi. Hmm. O, di ba? So, Pag ang Diyos ang biniro ko na nagsabi, lang. Oo. Pero ganun yun, ano? Bakit pa natin antayin na magka-uric acid ka, magka-cholesterol, ano? Para bago natin i-stop yung mga dapat na hindi nakainin, ano? So,
again, ipiliin natin yung pagkain natin wisely. Yun ang natin, piliin natin kung ano ang dapat talaga, no. Ito for information ng marami, yun nabanggit ko yung Edenic Covenant. Meron pang may diet pa nun ang araw ng mga tao na sila pala, Sister Deb, Mm. ang mga ancient na mga sages natin, kumakain lang sila ng karne pag Biyernes. Once a week, pag nag-o-offer lang sila. Friday, Shabbat. Sa Shabbat lang sila kumakain, parang feast nila. Mm. All the rest is mga lang, bread and mga veggies lang, fish, ganun, Yung meat nila once a week lang. So, we can try that too, di ba? Anyways, ngayon, ang iba naman sinasabi, yung mga kumakain ng mga ganito, nabubuhay rin naman mga hanggang 80, 70, 80, 90 years old, 100 years old. Pare-pareho lang naman ng buhay ng tao, di ba? Ang difference, but you're gonna live the same amount of years, maybe, if not longer. Pero you feel better. Hindi yung aray dito, aray doon, di ba? Parang nabuhay ka nga, pero dami mo namang sakit-sakit, di ba? So, yun kung maiwasan natin, Another thing dito sa portion na to, Sister Deb, is yung tithing, tsaka, o yung offering, tsaka Mm. yung generosity, So, dapat nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Number one yan, no? Huwag nating kakalimutan yung mga nangangailangan, At, kumbaga, sa dami ng blessing ng Panginoon sa atin, Mm. paano natin maibabalik sa Panginoon ang ito, so feeling na, sige, magbibigay ako ng tithes and offerings. So, okay din 'yon. Again, yung tithes and offerings is good provided na you keep the commandments. Mm. Kapag hindi ka nagki-keep Kasi the commandments, useless. baliwala din pala yung binibigay mo Baliwala kapag 'yun, baliwala. So, sumusunod. it doesn't help, no? Ngayon, yung best way natin para maibalik natin sa Panginoon kung anong mga kabutihan niya sa atin is tulungan naman natin yung mga hindi nila Mm. kaya tulungan sarili nila. Yung mga fatherless, mga ulilan lubos na, mga ganun, Yung mga mahihirap talaga, yung mga may sakit, yung mga widows and orphans, and yung mga strangers, yung mga hindi natin alam, mamaya angel pala yun, di ba? Huwag tayong madamot sa mga nangangailangan. Pero tsaka pag nagbigay tayo, wag naman yung insulto unless na walang-wala na talaga tayo, Kaya sabi nga sa Proverbs, Sister Debe, yung tender kindness daw ng mga wicked is cruel. Pero may untender mercies nila is cruel. Insulto. Bawa, magbibigay ka ng marami kang pera, bibigyan mo lang ng piso. Ano naman mabibili ng piso, di ba? Ewan ko kung may nabibili pang piso, di ba? Gugutom na yun tayo, marami naman na ka nagbibigay. Paano pala kung wala? Hindi pa rin nakakain, di ba? So, yung bigay naman natin ng konti, yung kaya naman makabili man lang ng inumin at kung kaya natin, ng pagkain. So, yung enough na, kasi kung wala na magbigay, at least yung nagbigay mo, nakatawid gutom na yun sa kanila. Ng isang meal man lang, di ba? That would sustain them for, few hours or even the whole day. Diba? Saka pag nagbigay, with kindness, no? May ngiti, saka may yung tanda, yung ipakita mo ng empathy. Yung hindi hindi sila yung mukhang kawawang-kawawa naman, no? So, give them the dignity na ng another thing na pinag-uusapan dito yung sabbatical release saka forgiveness ng mga debts. Mm. Every 7 years, you shall make a release. Deuteronomy 15:1. Pero ito, cycle ito na synchronous sa lahat. Hindi yung 7 years from now, ganun, hindi. Synchronous yan. Dinideclare talaga niya ng Israel kung kailan yung sabbatical year. Every 7 years yan. Lahat ng mga Sila yung nakabantay sa sa time.
Yeah, ng na-binded yan, pati Jubilee is the same thing, ano. So katulad ng year din, hindi basta-basta kung kailan mo lang gusto mag-start ng year mo, no. Naka-cycle talaga. yung Ah, so ang dito, no, every 7 years daw dapat i-forgive mo yung mga debts. Tapos yung mga servant na Hebrew o believers, fellow believers, i-release mo rin. release. Unless that they don't want. Kung ayaw nila, then kasi bakit may reason ba't ayaw nila? Kasi napamahal na sa'yo. Bakit sila napamahal sa'yo? Kasi mas mabuti sila sa'yo eh. Mas mapabuti ang buhay nila pag nasa sa'yo sila. Kasi family Na-assess member nila na rin sila eh. yung buhay nila kapag humiwalay sila, Oo, wala mas baka privado. mapariwara lang O sila. mapapariwara, wala sila pupuntahan. So they'd rather stay. Tutulong sila ron, mabuti kang tao. So, yun. So family member na rin sila. Yun. No? Kaya lahat ng applicable sa sa isang family member, applicable din sa bond servant. No? So, pero kung gusto nilang ma-release na, dahil gusto na rin nilang bumalik sa kanila, i-release mo yun every 7 years. No? Um, kung maski hindi pa bayad yung utang kasi sabihin na o magsiserve ako sa iyo ng 7 years, magsiserve ako sa iyo hanggang mabayaran ko utang. O sige, Mm. pero 2 years na lang pala ang ano ang shimita. So after 2 years, dahil ano na, forgive mo na, wala na. So dito may nagtanong sa akin kung kasama mortgage dito. Hindi naman kasama mortgage dito. Iba naman yun eh. Actually, every 50 years ang ano eh, yung release ng land, no? So, iba naman yon. Sa ngayon, bakit natin kailangan gawin ito, no? Um, kasi may utos ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. As heavens are higher than the earth, my thoughts is higher than yours. So, kung anong inutos sa atin ng Panginoon, sundin natin kasi mas alam niya kung anong makakabuti. Minsan, Sister Deb, no, yung Mm. ginawa natin ng mabuti, nagkakascade yan eh, sa marami. No? Meron ako nabasa recently, isa siyang mahirap lang. Binigyan siya ng access ng isang may kaya sa library. Ngayon, dahil sa desidido siyang matuto, wala siyang ano, hindi siya nakapag-aral. Basa lang siya ng basa ng mga libro. Ang dami niyang libro ron. Eventually, gumaling siya ng gumaling. Tapos naging May isa siya sa natutulong. pinakamayaman na tao, Sister Deb. Ang ginawa niya, yung pera niya, dinonate niya, bumili siya ng maraming mga places na ginawa rin niyang mga library. Siyang nagpauso actually ng public library. Ang ginawa niya, nakikipag-partnership siya sa mga community, kaya public library. So, bibili niya yung lugar, talagyan niya ng books, pero may agreement siya sa public, sa community, na silang magsusustain nun. So, nakagawa siya ng mahigit ilang libo na ganyan, Sister Deb. Dahil may isang tao na naging mabuti sa kanya. Imaginein mo tapos nakascade yung kabutihan na yun. So, kapag nagbigay tayo ng makabutihan sa kapwa, we'll never know where it will Napapasa siya sa iba. maipapasa yun sa iba eh. Bawat isa sa atin, may mga karanasan tayo na naalala natin na yung isang tao naging mabuti sa atin. Tapos yung ginawa niya sa iyo, nagiging halimbawa din yun sa atin para gawin din natin sa kapwa. So, Ano, naranasan ko yan kahit unbeliever pa ako noon. Hindi ko makalimutan yung isang kabutihan na ginawa sa akin. oh. Halimbawa, yung pinsan ko, may sakit ako, mag-isa ako. Nalagaan niya ako, talagang inano niya, pinunasan niya ako. From there hanggang tumanda ako, pag may sakit, naalala ko yun, tapos yun din ang ginagawa ko sa iba, kahit Pero hindi sa anak ko. meron kaming recent ano Sister Deb eh. Um, taong masama ang pakiramdam. So, Mm. nagtuturo kami. Ngayon masama ang pakiramdam niya. Sabi ko, sige, samahan ka namin na makaupo. So, simple-simple, we don't even, think
na siyempre andun lang yun, kasama mo, tulungan mo. Pero nung naka-recover na siya, paulit-ulit niyang binabanggit. Siguro it really meant a lot to that person. Sabi niya, hindi ko na kayo Kahit yung makakalimutan. maliit na bagay na Kindness binigyan mo natin ng minsan hindi, pa, ang oh, laki ng impact niya. malaking impact. Kasi hindi natin alam kung anong meron doon sa tao eh. Akala natin simple lang, oh, upo ka na lang dyan. Ganun. Minsan yung you take time and give them a little bit of Na ano siya, parang nape-paste siya sa brain mo na hindi mo oh, talaga makalimutan yan, oh. yung kabutihan. Yung ano na ano yan, nakakascade yun. Tapos, kaya Mm. napaka-importante ng kindness, ano. Yung, yung, Kaya, yung kindness is, ano yan, hindi one of the fruit of the spirit. hindi daw tayo, halimbawa namimigay tayo o tumutulong sa kapwa na hindi na tayo umaasa na ibabalik sa atin, kundi maging halimbawa yung para maipasa sa iba. Yan, Sabi nga, oo. pay it forward. Yan, oo. Hindi So, nang ginawa sa atin ng Panginoong kapag Yeshua. tayo, kaya Diba? nga may prayer, di ba? Yung sa Lord's Prayer, eh. Forgive Mm. us our debts as we forgive our We debts. forgive those. Yung mga, Oo nga, may mga story ang Panginoon tungkol dyan eh. oh, Yung nagpautang, oh, tapos yung nagpatawad. oh. So, ganun eh. Although may mga mapagsamantala, pero that's their problem. No? Hindi natin problema yon. Pero yung kindness natin will go a long, long way to others. Mm. Tapos, yung kindness na yun na Mm. ipapasa sa isa, and we don't know kung saan aabot yun. Ano? Pero what is important is we did our part. Yun ang utos sa atin. Ngayon, um, yung open-handedness to the poor, kadugtong din ito. You shall not harden your heart, but open your hand wide. No? Sinabi rin ito ng Panginoon sa Deuteronomy 15:7-8. At binanggit din ito ng Panginoong Yeshua. Sabi niya, do not turn your back from those that ask from you, or borrow from you. Ganun, ano. So, hindi naman ibig sabihin na ibibigay mo lahat ng gusto. Hindi rin. Kung ano lang kaya. Pero do not let empty-handed. Pero again, it has to be used with wisdom, no? Kasi minsan trick din ng enemy yung kindness natin is like Mm. a weakness to them. Yung Minsan, parang ito yung mm, weakness natin. So doon tayo titirahin ano. Ah, para kailangan pagsamantala. hindi rin yun ang parang loophole ano. So Mm. alwawa pag ako yung tawag dito, ang aking strategy sa ganyan. Kung alam ko itong taong ito ay ina-abuse na ako, di ba? Tapos pero humingi pa rin ng tulong sa akin. Ang ginagawa ko, tinutulungan ko through third party. Hindi na ako nakibo, pero natulong pa rin ako konti na lang. So within my ability lang. So para hindi niya ako abusuhin. Pero hindi pa rin siya na wala. Akala lang niya wala siya sa akin, pero actually Merong isang effective na paraan. Halimbawa, palagi kang nauutangan, tapos alam mo, hindi naman talaga nagbabayad. bayad. Oh. So, pag may umuutang, halimbawa, kailangan ng umutang ng 100, bibigyan ko ng 50 o sa'yo na yan, tulong ko na Oh, sa'yo. ganun yun. Pagdating ng Oh. oras, hindi na uutang kasi nahihiya na kasi Oh, mamimigay naman yan. oh, Bigay ko na lang sa'yo kaysa yeah. Oh. matuliro yung utak ko na hindi mo ako binabayaran sa Yeah, utang. yeah. Ganun naman talaga yun eh. Pag yung Yes. 1,000, bigyan mo 100. Hindi siya empty-handed. Oh, ito sa'yo na. Ito Oo. lang ang kaya ko Hindi ngayon. mo. Oo. So, 500 pa yan. Basta yeah, hindi ako mag-iisip na basta huwag naman maniningil ako insulto. sa'yo. Huwag naman bigyan mo piso, insulto naman yun. Oo. Hindi tayo gano'n. Yung halimbawa, yung kailangan niya ng at least kalahati nung kailangan niya Or at at least kalahati man ng lang enough. pangangailangan. Halimbawa, ang hinihingi niya sa'yo pang grocery ng isang buong buwan. Pwede mong bigyan ng pagkain para sa isang araw o 2 araw. Pwede. Yes, bigyan mo bigas. Yeah. Ganun. Meron pa yung utang na ibabayad sa kuryente. Iniisip ko, sabi ko, naalala ko noon, 6 months kami walang kuryente. Hindi ako nangutang, nagtiis kami walang kuryente.
Pwede mo, Pagdating ng pwede mo, ano, pwede mo bigyan ng pambili ng kandila. oo. Ayaw, sige, bili kita kandila. Okay, kandila. Oo. Kaya, bili na lang, bili kita ng solar. Solar, Alam mo, yun, solar. yung ano, para Light, ang modern. mura lang naman noon, Oo, no? di ba? Pamaypay, yung Mura lang. solar na pamaypay na nga, para hindi siya mainitan, ano? So, mga ganun. Oo. Pero yun nga, ano, sabi dito, wag natin kalimutan yung mga nangangailangan, ano. At especially yung mga, alam ba, nagsasanla ng gamit nila. Um, pagka kinuha mo yun, anong gagamitin nila? Paano sila makakabayad, di ba? No, So, sinangla yung lutuan. Wala na oo. silang Tapos, pangluto. cook pala yun, no? Di, ibabalik mo yun. Or, ang sinanla nila yung Wala gagamitin nila na trabaho niyo. notebook or something, di ba? So, dapat ibabalik daw natin yun. So, mga ganun, ano. So, dapat maging open tayo sa mga nangangailangan. At pero ito, Sister Deb, ito, nakikita ko, marami na ako nakitang mga, ano, ng mga social experiment. Ang mga Mm. mahihirap, sila pa yung giver. Yung talagang mga namamalimos. Oo, may Sila pa napanood yung din akong giver. ganyan. Sila pa Mga yung homeless. nahati-hati nila na ganun. Kasi wala, Mm. ang ano lang nila is day to day. Alam Hindi, nila yung oh, nararanasan ng ano, oh, walang wala. yeah. So, yan, ano, ito yung mga ano natin. Again, dito, isa sa mga importante rito yung ano, yung festival, ano, yung yung feast, yung Deuteronomy 16:16. 3 times a year you shall have your males appear before the Lord. Yung Mga kalalakihan. Feast of Unleavened Bread, yung Feast of Pentecost, Mm. tsaka Sukkot, no? Mag-a-appear daw before the Lord. So especially sa Israel, no? Kapag Mm. naitayo na ang temple sa Israel, dapat dapat ano tayo every Sukkot at least, pero 3 times actually dapat uh, Feast of Unleavened Bread, Pentecost, saka Sukkot. Pero yung nations, kahit Sukkot lang, yun ang Mm. nire-require ng Panginoon. Ano? Kaya ito yung mga practice lang, shadows of what is to come. Ano? But yung reality, yung pagdating ng Messiah. Kasi ang gagawin, ganun na talaga actual na. Yung ano, mga practice lang to. Ngayon, ang sinasabi ng iba, shadow lang Ah, yan, hindi yan ang real. Muedim. Oo. Yung Sinasabi lang, Muedim. akala nila shadow hindi Rehearsal. real, hindi na nila gagawin. Rehearsal. Para pagdating ng panahon, sanay na tayo. Sanay na Hindi na tayo. tayo Oo. naninibago. Parang ano rin yan parang yung practice mo ngayon, hindi pa yan yung actual. Pero yan na yung gagawin mo sa pag-actual. Di ba? You're Sa iba looking naman, forward to it. Darating ang panahon. yung iba naman, ang kanila, yung shadow, hindi dapat Tapos, gawin. magiging perfect na. Kasi minsan, tingin ko hindi perfect yung Uh, nag-observe ako ng Constant feast. practice makes perfect. Parang may kulang. Parang Yeah. may kulang palagi. Yan. Anyway, wala na tayong oras, sister, di ba? No? Okay. Okay, so yan na po natin yung lahat mga tinalakay. Napakaganda po ng mga pinaalala uli sa atin ng Panginoon. Yung mga utos niya, mga dapat na nating gampanan, gawin, at sundin mga utos. Yung tungkol sa idolatry, ang paano itrato ang mga false prophets, and then dietary laws, pagkain, offering, tithing, and giving to the poor, and also sabbatical release, jubilee, and also the feast. At ayon sa ano na nawala ko yung verse, sabi ng Panginoon sa Exodus po ito, and keep my covenant. If you will keep my covenant, you will be my own special treasure among all the peoples on earth. For all the earth belongs to me. Yan po sa Exodus 19 verse 5. And also Joshua 24. Sabi ni Joshua, piliin natin kung sino ang gusto nating sundin ngayong araw na ito. Choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Nawa lahat ng sa ating household, ating mga pamilya,
Sundin po natin Panginoon, sapagkat lahat yan pakikinabangan po ng ating mga anak at ng kaapu-apuhan at ma-break po tayo sa bondage ng sumpa ng Panginoon sa mga hindi susunod. Lalo na po doon sa idolatry hanggang kapitong saling lahi. Sumpa po yan. Kaya bondage breaker pa rin para sa atin ang pag-aaral at pag-aaral ng Torah at pagsunod sa Torah ng Panginoon. Okay, balik natin kay Brother Richard para sa uh, closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa panahon ito na muli kami nakapag-discuss ng inyong Torah, ng parsharye, na kung saan napag-usapan namin ng maraming bagay patungkol sa inyong mga kautusan. Nawa, Panginoon, ay palain niyo po ito na ito'y laging maalala ng mga kapatiran, nakapakinig at pakapakinig nito at maisabuhay, most especially, may practice, magawa ang mga mabubuting gawa na pinautos niyo po sa amin upang makita ito ng mga tao at mabigyan kayo ng kaluguran, ng glory, dahil lahat ng ito ay sa inyo lamang na dapat makarating, dahil deserve niyo po purihin at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na bigyan ng instruction si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ng mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakah ka Adonai b'yishmerecha, Ya'er Adonai panavelecha v'kunecha, Yisah Adonai panavelecha v'yasem lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon ay ating pong ito po sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of Ministries. Patuloy po nating i-share ito sa ating mga kakilala, sa mga tao na naghahanap, mga seekers. Ito po yung tunay na pananampalataya na hindi naghahanap na hindi kailangan na malaya. Malaya po tayong sumasamba, malayang naglilingkod at malayang sumusunod sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang taong sumusunod ay siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung Nicole, Sister Debbie Perrello, with Brother Richard Simpson, na nagpapaalam sa inyong lahat ng Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.